Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters, purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahimpapawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalab ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Cagayan at Northern Luzon at sa buong Pilipinas. Mula sa DZYT 765 SMNI Radio News Center sa Tuguegarao City, narito ang inyong News Blasters. SMNI Radio News Blast. Oras, alas 6:04 ng umaga, araw ng Martes, May 5, 2026. Sa ating mga balita, Bagyong Kaloy posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend, ayon sa Pag-asa. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang tropical cyclone ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, namataan ang isang low pressure area na nasa 2,870 km silangan ng northeastern Mindanao na posibleng maging tropical depression.
sa loob ng 48 oras. Kapag pumasok ito sa PAR sa Sabado o Linggo, tatawagin itong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, bababa ang tsansang maglandfall ang naturang sistema, ngunit patuloy itong binabantayan. May isa pang LPA na namataan sa silangan ng Mindanao, ngunit hindi ito inaasahang maging bagyo sa loob ng 24 oras. SMNR Radio News Blast. Sa pa natin mga balita, ito na naman, presyo ng langis muling tumaas. Gasolina at diesel at kerosene bumaba simula ng ngayong araw. Nagpatupad ng panibagong oil price hike ang ilang kumpanya ng langis sa bansa simula ngayong alas 6 ng umaga, Mayo 5. Ayon sa mga abiso ng Petron Corporation, COL Philippines at Shell Pilipinas, tataas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina at 2.66 pesos kada litro ng diesel. May rollback naman kada litro ang kerosene at 3.53 pesos, habang kinumpirma rin ng ibang fuel firm tulad ng Clean Fuel at Unioil ang kaparihong adjustment sa gasolina at diesel. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng paghina ng piso na umaabot sa record low laban sa dolyar. Ito ang ikalawang sunod na linggo na pagtaas sa presyo ng gasolina matapos ang mga rollback noong nakaraang linggo. Sa pa nating mga balita, libo-libong apektadong pamilya tinutulungan ng DSWD sa pag-alboroto ng mayon. Nakapamahagi na ang DSWD ng libo-libong pamilya food packs, hot meals at hygiene kit sa mga apektadong residente sa Tabuco City, Kamalig at Malilipot na sa Albay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development or DSWD, mabilis na naihatid ang mga nasabing ayuda sa mga apektadong lugar. Sa pahayag ni DSWD Assistant Secretary Erene Dumlao, nakikipagtulungan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at non-government organization upang matiyak ang tuloy-tuloy na ayuda sa mga evacuees. Una nang tiniyak ng pamahalaan ang agarang tulong at proteksyon sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa iba pa natin mga balita, dating veteranong broadcaster Jay Sonsa nakalaya na tapos makapagpiyansa. Kinumpirma ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng dating broadcaster na si Jay Sonsa, na nakalaya na ito matapos payagan ng korte na makapagpiyansa kaugnay sa ng kinaharap na kasong cyber libel. Ayon sa abogado, bandang alas 7 ng gabi nitong Lunes nang tuluyan ng nakalabas si Sonsa mula sa NBI Detention Center matapos maisakatuparan ang utos ng korte. Taliwas ito sa naunang pahayag ng National Bureau of Investigation NBI Director at si Attorney Melvin Matibag na nakalaya na si Sonsa bandang alas 10 ng umaga. Ayon pa sa kay Tolentino, na ipatupad na ang malinaw na utos ng hukuman matapos ilang oras na pagkaantala. Nagpasalamat din ang abogado sa mga sumuporta at nagpaabot ng panalangin sa kanilang panig. Samantala, itinakda ng korte ang arraignment ng pre-trial sa kaso sa Hunyo at 3 ng alas 8:30 ng umaga. Sa iba pa natin mga balitang nasyonal, isang bangsa nanawagan sa Muslim congressman na
bumoto ayon sa konsensya sa isyu ng impeachment. Nanawagan ang One Bangsamoro Movement o isang bangsa sa mga Muslim na miyembro ng House of Representatives na bumoto ayon sa konsensya at hindi sa politika sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, bilang mga kinatawan ng Muslim Filipino community, may tungkulin ang mga mambabatas na itaguyod ang katarungan patas na paghusga batay sa ebidensya at moral integrity na hinihingi ng kanilang pananampalataya. Iginiit ng isang bangsa na ang impeachment ay hindi dapat makabatay sa political pressure o partisan loyalty, kundi sa matibay na malinaw na ebidensya. Binigyan din ng grupo na ang pagboto sa impeachment ay hindi lamang politikal na desisyon, kundi refleksyon ng integridad ng bawat mambabatas bilang Muslim at bilang Pilipino. Hinihimok ng isang bansa ang mga kongresista na suriin ng mabuti ang ebidensya at pairalin ang konsensya sa kanilang na magiging pasya. Ating mga balitang nasyonal, impeachment report versus Bebe Sara Duterte, inaprubahan ng House Justice Panel report, inahain na sa plenaryo. Inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report na naglaman ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na magtutulak sa plenaryo vote ng Kamara. Ayon kay Committee Chair President Guerrero Luestro, dumaan sa tamang proseso ang pagdinig at sumunod sa konstitusyon sa pagbusisi ng mga ebidensya at testimonya ng mga aligasyon. Kabilang sa mga isyong inalatag ng pagdinig ng umano'y maling paggamit ng confidential fund o kuwa, disallowances, AMLAC, flag, transaction at iba pang testimonya kaugnay ng pundo ng at dokumento ng Office of the Vice President. Sinasabing rock solid ang impeachment case ayon sa committee at inaasahang inahain na ito sa plenaryo para sa botohan kung aabot sa kinakailangan boto ng mga kongresista. Kapag naaprubahan ng Kamara, lilipat ang kaso sa Senado na siyang gaganap bilang impeachment court para dinggin ang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa iba pa nating nasyonal na balita, Senator Jaime ibinunyag na may pressure umano sa mga kongresista para suportahan ang impeachment versus BP Sara. Ibinunyag ni Senator Jaime Marcos na may mga ulat umano ng pananakot at pressure sa ilang miyembro ng Kamara upang suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senadora, may banta umanong pag-delay o pag-hold ng mga proyekto. Ay nako, sa mga hindi sang-ayon sa may posibilidad ding sampahan ng kaso sa ombudsman. Ikinabahala ni Senator Jaime kung ang ganitong galaw ay maituturing na pananakot para maimpluwensahan ang boto ng mga mambabatas sa impeachment proceeding. Dagdag pa ng senadora, inaasahan niyang aabot sa Senado ang kaso dahil hindi umano magiging mahirap makuha ang kinakailangang boto sa Kamara. Sinabi rin ng minority bloc sa Senado na maghahanda na sila para sa posibleng impeachment trial na tatalakayin sa mga susunod na pagpupulong.
Sa ating pang ibang mga balita, Representative Kiko Barsaga hindi mababahala sa posibleng expulsion sa Kamara tutol sa impeachment versus BP Sara. Hindi nababahala si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sa posibleng pagpapatalsik sa kanya sa Kamara kasunod ng mga ethics complaint laban sa kanya. Ayon sa batang kongresista, may iba pang siyang oportunidad kahit mawala siya sa pwesto at inaasahan din niyang hindi na siya muling masuspinde. Binatikos din ni Barsaga ang ethics of proceeding laban sa kanya at iginiit na pareho lang umano ang magiging resulta kahit dumalo siya o hindi sa mga pagdinig. Samantala, sa usapin ng impeachment, tahasang sinabi ni Barsaga na tutol siya sa pagpapatalsik sa pwesto kay BP Sara o Vice President Sara Duterte. Tinawag na ni Barsaga ang impeachment proceeding bilang pag-aksaya ng resources ng gobyerno dahil sa maraming umanong mas mahalagang isyu na dapat pagtuunan kaysa muling pagsampa ng impeachment complaint. Sumasahing papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad na brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. Feel Waters purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water.
Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNR Radio, Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Muling nagbabalik ang SMNI Radio News Blast. SMNI Radio News Blast. Oras sa buong kapuluan, alas 6:20 ng umaga, araw ng Martes, Mayo 5, 2026. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng RBC Cable. Sa ating mga lokal na balita, pinalakas na programa sa kalinisan, pinapatupad sa mga barangay, mas pinaigting ng pamahalaang lokal sa Isabela City ang kampanya ng kalinisan sa iba't ibang barangay ngayong buwan ng Mayo. Layunin ng programang ito na mapanatili ang kaayusan at kalusugan sa mga residente, lalo na sa mga sa gitna ng pagbago-bago ng panahon. Ayon sa City Environment and National Resources Office or Sentro, nagsasagawa ng sabay-sabay na pag-cleaning operation drive sa mga volunteer at kawani ng gobyerno sa mga pangunahing kalsada, palengke at baybayin. Pinayuhan din ng mga residente na makiisa sa tamang segregasyon ng basura. Iba pa nating mga balita, libreng medical check-up inihatid sa mga liblib na lugar. Naghatid ng libreng serbisyong medikal ang City Health Office sa ilang liblib na barangay sa lungsod. Kabilang ng mga serbisyong ibinigay ay check-up, libreng gamot at bakuna sa mga bata at mga matatanda. Ayon sa mga opisyal, layunin nitong mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente na hirap makapunta sa sentro ng lungsod. Ibang pamating mga balita dito sa ating sa Tuguegarao City, mataas na heat index nagdulot ng babala sa mga residente. Nagbabala ang pag-asa sa publiko matapos may tala ang danger level na heat index sa lungsod ngayong araw. Ayon sa ulat, inaasang aabot sa humigit kumulang 42 degrees centigrade ang heat index sa Tuguegarao City na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke sa mga residente. Pinayuhan ang mga mamamayan umiwas sa matinding sikat ng araw, minom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit upang maiwasan ang heat-related illnesses. Sa iba pa natin mga balita, mga proyektong pangbaha patuloy na pinalakas. Patuloy namang pinagtutuunan ng pansin ng lokal ng pamahalaan ang problema pagbaha sa lungsod sa mga nakaraang hakbang. Binuo ang isang task force na tututok sa paglilinis ng drainage system sa pagpatupad ng flood control measures. Layunin nito, mabawasan ang epekto ng pagbaha lalo na sa mga low-lying areas na madalas maapektuhan tuwing tag-ulan. SMNR Radio News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNR Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasahim papawid mula sa Premier Ibanag City of the North.
Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Hanap mo ba di kalidad ng brand new at surplus na auto spare parts? Doon ka na sa Mark Nelson Auto Supply. Ang Mark Nelson Auto Supply ay nagbebenta ng brand new at surplus na piyesa ng Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Hyundai at Kia. Kalidad ay garantisado, mababa ang presyo. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga customers mula dito sa Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao ang Mark Nelson Auto Supply. Sa Mark Nelson Auto Supply, customer satisfaction is their warranty. Nagbebenta rin ang Mark Nelson Auto Supply ng goma ng sasakyan, battery, lubricants at lahat ng car accessories. Ang Mark Nelson Auto Supply ay matatagpuan sa Diversion Road, Palwa, Tuguegarao City. Tumawag lamang kay Mr. and Mrs. Jonel Fernandez sa numero 846-4631. Kayo'y nakikinig sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Tomorrow's advanced purification system that works today. I rise on a Still point of waters, personal purified drinking water. Enjoy the quenching taste of water that has gone through the state-of-the-art purification system using multimedia pre-filtration, reverse osmosis system, polishing post-filtration, and UV sterilization, providing you the purest, cleanest, and safest water ever. Stay fit and healthy by drinking purified drinking water only. So why settle for less if you can have the best? Phil Waters also cater purified ice cubes. For inquiries and delivery, please call us at 078-844-1379, 078-844-8908, 0917-578-2626. Phil Waters is located at 47A Diversion Road, San Gabriel, Tuguegarao City. Phil Waters is an affiliate of Phil Waters Technologies, provider of water treatment equipment, supplies, and services, both owned and managed by Mr. Gerard B. Abrigo. Phil Waters Purified Drinking Water. Mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon dito lang sa DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Sumasahim papawid mula sa Premier Ipanag City of the North. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito ang DZYT 765 SMNI Radio Tuguegarao. Kapartner mo sa balita at serbisyo.